Isang pinagpalang umaga na naman ng punong-puno ng papuri, pasasalamat. Amen. Hallelujah. Sabi nga sa kanya mga salita sa mga awit 145, 1 and 2. Ang kadakilaan ng Diyos ko at haring aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Amen. Yes, hallelujah. Ating purihin ang Panginoon. Maaari po tayong pumalakpak at sumayaw. Tataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kaluwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal,
makasama, Lord God. Salamat ng maraming Lord. Kami yung tinubos, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo. Kaya church, let's continue to worship our God. Siya'y karapat-dapat na pasalamatan. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you took my place, laid inside my tomb. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. You took my place. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has
let the congregation sing, Jesus, salamat. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat, ako'y niniwala. Salamatan natin ang ating Panginoon. Jesus, salamat, buhay ko'y niligtas. Mula sa kadiliman, patungo sa liwanag mo. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat kami yung nilinis. Napakasarap mong pasalamatan, Lord. Sabi mo sa iyong salita, sapagkat kami yung minarapat. Gusto mo kaming buo. Ganun na lamang yung pagmamahal sa amin, O Lord God. Kaya binigay mo ang kaisa-isa mong anak. Nagbuhis siya ng dugo. Ang kanyang dugo ang naging daan para kami makabalik sa iyo, Lord God. Para kami maging malinis, Panginoon. Para kami ay maging karapat-dapat, Lord God. Kaya salamat, Lord. Salamat ng maraming, Lord God. Salamat sa pabor na ibinigay mo sa amin, Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon. Salamat, Jesus. Come on, church. Let's give thanks to our God. Come on, open your mouth. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Salamat, Ama. Salamat binigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin. Salamat ng maraming, Panginoon. Salamat, salamat. Hallelujah. Oh, salamat sa iyong dugo. Walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay dinuos ng iyong dugo. Jesus, walang mas lalakas sa kapangyarihan ng iyong dugo. Jesus, kami ay iyong tinawag at kami ay dinuos ng iyong dugo. Jesus, salamat sa iyong dugo. Jesus, salamat, ako'y nilinis mo. Jesus, salamat, buhay ko'y niligtas. Mula sa kadiliman, patungo sa liwanag mo. Salamat, Panginoon. Salamat ng maraming. Kami yung tinawag na iyong mapagmahal na anak, Panginoon, dahil ikaw ang aming napakamapagmahal na Ama. Salamat ng maraming, Panginoon, sa pagtanggap sa amin, Lord God. Salamat, Lord. Di ka nagbago mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ama. Salamat, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoon. Walang ibang sambit kundi pasasalamat sa iyo, Lord God. At sa aming mga kasama sa online service, Lord God, salamat, Lord. Ikaw ang mararanasan din nila, Panginoon, kung
Kung gaano ka namin nararanasan sa lugar na ito, ganun din sila, Lord God. Salamat sa buhay ng aming mga pastor, Lord God. Salamat kay Pastor Noel, Pastora Michelle, Lord God, at sa buhay ni Nikki, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Patuloy niyo po silang ingatan, Lord God, at samahan, Lord, sa iyong pinapagawa sa kanila, Panginoon. Walang ibang mapaparangalan, Lord, sa buhay nila kung hindi ikaw lamang, Lord God. Salamat ng maraming sa katagumpayan, Lord, sa pamamagitan ng kanilang buhay, Panginoon. At salamat, Lord, sa lingkod mo na gagamitin mo sa araw na ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, ang karunungan mo, Lord God, ang mag-umapaw sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw, Panginoon, ang ihahayag, Lord God, sa kanyang buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa kanilang simbahan, Lord God, sa buhay ni Pastora Dayan, Panginoon. Salamat ng marami. Ikaw, Panginoon, ang pagsama mo ay naroon sa kanila, Panginoon. Kahit nandito, Panginoon, si Pastor Benedict, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Walang ibang maitataas at maidadakila sa lugar na ito kung hindi ang pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Isa pa nga pong malakas. Sige po yung malakas na palakpak sa ating Panginoon. Dahil siya ay karapat-dapat. Ginawa niya tayo malinis sa kanyang pamagitan ng kanyang dugo. Salamat, Panginoon. Amen. Yan, sa pinagpalang umaga po at dahil po dyan, tatawagin na natin ang ating MC for today. Siyempre, ang ating Mika Abuda. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Once again po, palakpakan natin ang Panginoon, ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Bago po tayo maupo, even sa worship team, tingnan niyo po yung katabi niyo. And tanongin niyo po siya, are you blessed? Isa nga pong malakas na, amen. Okay, thank you, worship team. Ayan, pumari na rin po tayo lahat maupo. Ayan, so welcome po sa lahat. Welcome po sa lahat ng kasama natin ngayon sa sanctuary. Sobrang nakaka-bless po nakikita ang iyong magaganda at gwapong mga mukha. At pati naman po sa mga nakikinig sa atin online, good morning po and welcome. Sa lahat po, thank you for choosing Christ Life Church as your place of worship. And we know na meron pong nakahanda ang Panginoon para sa inyong umaga. Do you claim it, church? Amen. Na bago po ipakilala ang sarili ko, gusto ko po i-welcome ang ating mga new attendees. So church, pinagpala tayo dahil meron na naman tayo mga kasama na bagong mga kapatid. Amen? Amen. So gusto ko po i-welcome. Sa pagtawag ko po sa inyong pangalan, tayo po kayo para po kayo po ay ma-welcome namin. Po. So una po si Brother John Mendoza. Ano po? Welcome po. And next naman po si Denise May Obar. Hi! Welcome! Okay. Akin ni Danica. Wow! Ate! Wow! Very blessed na makasama namin ang ate ni Danica. Hello! And next naman po, last but not the least, Brother Federico Bautista. Hello po! We are blessed na kasama po namin kayong tatlo ngayon. Alam niyo po, gusto ko lang po magbahagi na, laging nasasabi to every Sunday na it is not, hindi mistake, definitely not a mistake, but it's not a coincidence. So hindi lang po basta-basta na kayo po ay nandito. Naniniwala po kami and we believe na kayo po ay pinili ng Panginoon para makasama po namin ngayong umaga. Sa dami po ng tao na kasama natin sa labas, nakakasalumuhan natin araw-araw, kayo po ay pinili ng Panginoon para umaupo dyan at makasama po namin. So we are very blessed na makasama po namin kayo. So welcome po ulit. Again, church, palakpakan naman natin ating mga bagong kapatid. Thank you, Lord. And ayun nga po pala, ako po si Mika Abuda, Mimi sa mga nakakaalam. And ako po ay bunsong anak ng senior pastors natin, Pastor Noel and Pastora Michelle. And I am thankful to the Lord to be given a chance to once again stand here in front para po pasimulan ng ating service ngayong umaga po. Alam niyo po, I hope na, lalo po sa mga bagong dating natin, at sa bawat isa po, I hope you were very blessed, lalo sa simula pa lang po. Alam niyo po, sobrang ganda po ng salita ng Panginoon na umaga pa lang bumubungad sa atin. Alam niyo po, gusto ko lang po i-share yung salita niya sa Colossians 1 verse 21 to 23. Ayan po.
Shorting sharing lang po. Pero sabi niya po dito sa mga taga Colossus 1, verse 21 to 23, dati kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit, naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang gayon ay maiharap kayo, niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Tayo po ngayon, meron po talaga tayong mapagpapasalamat ngayong umaga. Dahil now we are declared to be holy in His sight, without blemish, and free from accusation. Tayo ay ngayon ay kanyang ginawang banal, walang kapintasan at walang dungis. At yan ay dahil sa, katulad nga sa kanta kanina, dahil sa dugo na inaalay ng kanyang anak. Amen? Naniniwala po ba kayo ay wala ng dungis? Kayo ay ginawang banal. Amen. At kayo ay walang kapintasan dahil sa ginawa at sa grasya ng Panginoon natin. Amen? So truly, we have something to be grateful for this morning. And I hope, sa simula pa lang, we can hanggang sa end ng ating service ay we remember that we are made holy by the grace and the glory of our Lord. Amen? Amen. So ngayon po, tudako na po tayo sa ating announcements. Una po, gusto ko pong hindi pa, September 9 pa po ito, pero gusto na po nating i-anticipate ang CLC Baclaran Fellowship's First Year Thanksgiving Celebration. Wow! Thank you, Lord, dahil sa isang taon ng puno ng blessing. Ayun. So, this would be done on Tuesday, September 9, 2025, at 5 p.m. So, ang teacher po natin dyan, si Sister Jean Reonisto. Yan. So, thank you, Lord, sa 1 year. At alam po natin, tuloy-tuloy po yan. Amen? Amen. Next naman po, ang isa pang tuloy-tuloy natin every week, ang ating midweek service. So para po sa mga patuloy po na gustong magpalakas in the middle of the week, pwede po tayong dumalo online or on-site dito po sa ating sanctuary. That's every Wednesday po at 6 p.m. At ang teacher natin for this week ay walang iba kundi si Brother Christian Ryan Arrow. Amen. So, thank you, Lord. Next naman po, sa mga kababaihan. Taas kamay po ang mga kababaihan. Amen. Minanyayahan po namin kayo sa ating Women's Online Fellowship. Yan po ay, meron po tayo niyan this Thursday. So, mark your calendars po. September 11, 2025 at 9 p.m. So, via Zoom po ito. At po natin, patuloy po tayo na mag-invite ng ating mga kapwa kababaihan, mga kilala natin na mommies, ates, na gusto po na magpalakas at gusto rin natin silang makita na kung ano yung na-experience po natin sa ating Women's Fellowship, ay ito rin maranasan nila. Amen po? Ang ating MC po for that Thursday is Sister Joyce, and ang teacher po natin ay si Pastora Michelle Abuda. Ayun. So next naman po, sa ating Manuyo Fellowship. Wow! So very blessed tayo na patuloy po ang ating mga fellowships. This Friday po, meron po yan at 3 p.m. At pupunta po tayo sa kina Sister Juliet's residence po. Ang teacher po natin yan ay si Brother Paul Mahusay. At wag po nating, gusto ko rin po i-share sa church po, wag po nating kalimutan na isama sa panalangin ang pamilya nila Sister Landa Cogtong, na kapatid po natin sa Manuyo. At pati na po ang buong Cogtong family. Dahil po ang ating kapatid na si Brother Domingo Sabino Cogtong ay bumalik na rin po sa ating Panginoon. So let's continue to have them in our prayers. Patuloy po nating ibigay ang ating suporta physically and even spiritually through our prayers. Amen po? Amen. And next is, ngayon po ay first Sunday po, no? First Sunday of September. So, of course, we celebrate our communion every first Sunday of the month. So, let us prepare ourselves to receive later. At pati po sa mga kasama namin online, let us prepare our communion elements such as bread and juice or wine. Yan. Tsaka, for our announcements, all ministry heads, taas kamay! Bakit parang walang gusto magtaas ng kamay? Ministry heads, taas kamay, ministry heads, and ministry assistants.
Amen. Pati po sa mga part ng discipleship. Pastor Noel will be teaching every Monday at 9 to 10 a.m. via Zoom. So please do join. Let's consider it is as our additional gear for the week. Diba? As well as refresher, reminder, newly added lessons po. Especially po para dun sa mga nagli-lead sa ating ministries. Diba? So let's be excited because our senior pastor will be imparting on grace and ministry. So again, for our ministry heads, ministry assistants, and those part of discipleship, Monday, 9 to 10 a.m. Yan. So magandang start siya for the week. And lastly, ito po. Gusto ko po i-invite sa harap. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Tanong niyo nga, anong buwan ngayon? Anong buwan ngayon? September. So that's why we would like to invite in front our September babies. Wow, September babies. Mga pinanganak po ng September, regardless of what age, kayo po ay nianyayahan namin pumunta sa harap. Yung mga ano po, i-invite nyo na sila sa harap dito po. Tara po at kami ay makapag ma-celebrate kung ano nga po ba ang mga kapatid natin na pinanganak ngayong month of September. Huwag na po kayong Tara po, huwag po kayong mahiya sa mga pinanganak po ng September. Punta po tayo dito sa harap. Si Sabi, nasan daw po si Sabi? Ay, si Brother Nate, hello po. Dito po, usog po tayo dito sa gilid po. Yan. Dapat rin pala nandyan ako. Yes. September babies. Wow, very blessed. At tinatawagan po namin sa harap si Kuya Yan para po ipag-pray ang ating mga birthday celebrants. Ayan po muna. Wow, so many September babies. Praise God. Ang dami nila. Mga pinagpalang buhay. Amen. Ba't ka September? Parang pinagdadamo ni Tito Day yung September. Alright. Come on, church, let's pray for this people. Hallelujah. Mga pinagpalang mga anak ng Panginoon. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mo, Panginoon, na magdiriwang, O Diyos, nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Panginoon, sa buwan ng September, Panginoon. Father God, maraming salamat, O Diyos, sa regalo ng buhay, O Diyos, sa regalo ng kalakasan, O Diyos, sa regalo ng kagalingan, Panginoon, at higit sa lahat sa regalo ng kaligtasan, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa araw-araw, O Diyos. Panginoon, hindi lang kami nagpapasalamat, O Diyos, sa araw ng kanilang pagsilang, Panginoon, kundi sa araw-araw naming silang nakakasama, O Diyos. Ito'y malaking regalo, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa kanilang pamilya, Panginoon, din sa amin sa sambahan, Panginoon. Father God, salamat, O Diyos, sa kanilang mga personal na mga panalangin, O Diyos. Mga panalangin, O Diyos, na sinambit ng kanilang mga labi, O Diyos, o dumaan lamang sa kanilang isipan, Panginoon. Personal na panalangin, O Diyos, o para sa kanilang pamilya, O Panginoon, o maging sa simbahan, O Diyos. Pagpalain mo ito, Panginoon, katagpuin mo, O Diyos, at ang panalangin namin ay huwag mong hayaan, O Diyos, na hindi nila maranasan, hindi nila mahawakan, o hindi nila maapakan, Lord, ang lahat ng kanilang panalangin, Panginoon. Darating ang panahon, O Diyos, and we declare it, Panginoon, na ngayon na nga, O Diyos, na ang lahat ng kanilang ipinapanalangin ng mahabang panahon na, O Diyos, ay iyong dinirinig, O Diyos. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang buhay nila, Panginoon, ang kalakasan, Panginoon. We are just only asking for the heaven's best, Panginoon, para sa buhay nila, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng kanilang ministeryo, O Diyos, at maging pagpapala rin sila, Panginoon, sa buhay ng marami, O Diyos, ang lahat, Panginoon, ng kanilang mga testimonies, Panginoon, lahat ng kanilang pinagdaraan ng paglilingkod, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa matagumpay at matagumpay na buhay, Panginoon, na inilalaan mo, Panginoon,
at gagawin mo pa po, Panginoon, sa mga darating na araw, Panginoon, sa buhay nila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, 10 ng kanilang pamilya, Panginoon, ang lahat ng nag-aaral pa, Panginoon, ang mga nagsisipagtrabaho, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, sa kanilang mga kinabubuhayan, Panginoon, pinagkakaabalahan, O Diyos, sa araw-araw, Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na iparanas mo sa kanila, Panginoon, overflowing grace, Panginoon, an overflowing blessing, Panginoon, an overflowing healing in the name of Jesus. In Jesus' name, Panginoon, salamat sa bukas na langit, Panginoon. Salamat sa mga anghel mo, Panginoon, lagi lang nakakasama araw-araw, Panginoon. Sa iyong mga palad, O Diyos, aming pinagkakatiwala, Panginoon, ang buhay nila dahil alam namin, O Diyos, na kapag sa iyo, Panginoon, sigurado ang tagumpay, Panginoon. Sa iyong pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. Happy birthday po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Thank you, Lord. A picture po, picture tayo. Amen. Thank you, Lord. And happy birthday po sa lahat ng ating September celebrants. Si Ate Mika ngayon ang celebration. Wow! Balik ka, Ate. Ay. Kantahin natin. Wow, thank you, Lord. Sobrang pinagpala, especially sa celebrating your birthday dito mismo on the day of the Lord. Wow, thank you, Lord. Again, happy birthday po sa lahat ng ating September celebrants. I know na our prayers have been answered. Amen? Do you claim it? Amen. And now po, dadako na po tayo sa ating very important na giving, tithes and offering po natin for today. Short message lang po ibibigay ko po. It's very simple, especially since karamihan po sa atin dito, matagal nang nakakadalo. And sometimes, alam niyo po yung, even before yung panahon na makakarating tayo dito sa Christ Life Church, bago tayo makatungtong dito sa simbahan, meron na po tayong idea kung gaano kahalaga po yung pag-iika po. Gaano kahalaga po yung pagbibigay natin pabalik sa simbahan, pabalik sa ating Panginoon. So, babasahin ko lang po yung 2 Corinthians 9 verse 7. I'm sure very familiar po to sa lahat. 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Yan. The Bible talks about giving your tithe as a commandment. Pero di lang po natatapos doon. It also talks about tithing as an act that we should do with joy. Diba? It is also an act of worship to the Lord. And it is an expression of the goodness of God in our lives. Pag nagbibigay po tayo, let's be clear with our intentions. Ano nga po ba ang intention natin pag nagbibigay tayo? Is it simply to comply? Para lang sumunod? Because sometimes pag nagko-comply lang po tayo, minsan nagiging mabigat siya. Parang, I'm just doing this kasi kailangan gawin, it's part of the commandments. Minsan, lalo sa mga panahon na gipit, lalo sa mga panahon na sakto-sakto lang, minsan it becomes hard. Pero when we shift our intention towards ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nagbibigay, bakit tayo nakakapagbigay, it is because there is an overflow ng kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Araw-araw, nandyan siya, siya ay nakapag-provide sa mga pangangailangan natin. Araw-araw, meron tayong dahilan para makapagpasalamat. And our whole life, talagang masasabi natin na merong overflow ang Panginoon. Never niya ako pinabayaan ni minsan. Never niya ako hinayaan na walang-wala na talaga ako. But rather, talagang sinustain tayo ng Panginoon. And that is the goodness of God. So let our intentions be, diba? How do
this is our way of showing the overflow of the goodness of God in our lives. When we shift our intention to that, nagiging natural na lang siya. Nagiging magaan siya. Kasi makikita natin na ang pagbibigay natin, hindi ito ayon sa kung ano yung kaya natin, kung ano yung nabuo natin, kung ano yung nagawa natin, o ano na-produce natin. But rather, it is giving back what God has given us. Amen po. So, tara po at itaas natin ang ating mga kaloob. Ito pong mga kaloob natin, hindi ito yung tinitignan ng Panginoon, but rather, ang tinitignan niya ang puso ng bawat isa sa atin. Kaya po, tara at tayo ay maging cheerful givers. Tayo po ay magalak sa ating pagbibigay. Hallelujah. Thank you, Lord God, sa araw na ito, Lord. Salamat po sa mga buhay ng bawat isa na nandito, Lord God. Salamat po sa bawat puso, Lord God, na bukas para kayo ay tanggapin, Lord God. At salamat, Lord, sa araw-araw na overflow po ng inyong grasya sa amin, Lord. Kami po ay nagbabalik sa inyo, Lord God, na hindi iniisip ko ano ang kaya namin ibigay, Lord God, but rather kung ano po ang inyong binigay sa amin na hindi namin kayang tumbasan. Kaya thank you, Lord God. Continue to bless us, Lord. Continue to teach us, Lord God. And give back all glory and praise to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Now, while our ushers are serving the people po, gusto ko lang po, it's another special day. Maliban sa inalala natin ng mga birthdays ng mga September babies, ngayon mismo ay birthday ni Ate Mika, di ba? It is also a special day for a certain group of people. Ito po. Today is a special day, not just to remember our September babies, di ba? But also to celebrate some people who have been here for a while. Grabe naman yung for a while. Parang people who have seen many of us grow up and grow through the different seasons of life. Sila minsan yung maririnig mong magsabi na, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Which is sometimes di natin sila madidiscredit kasi really, they have walked this earth much longer than all of us. Well, karamihan sa atin. Diba? Especially for someone like me na kabataan pa. Yes, kabataan pa. So, yun. Pero bagaman na matagal na sila na sa kanilang journey dito sa mundo, hindi sila nawala sa isip ng ating Panginoon. And even sabi sa kanyang salita, sa Isaiah 46 verse 4, even in your old age and gray hairs, I am He. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. That's why today, I would like to invite them to stand up, tsaka come here in front ang ating mga grandparents. Yes! Ang ating mga lolo at lola. Ayan po, invite po namin kayo sa harap para po kami ay makapagbigay ng honoring pabalik sa inyo. Oh, mga anak, mga apo, invite niyo sa harap ang inyong mga lolo at lola. Tara na po, wag po kayong mahiya. Oh, mga apo, anak, invite niyo na po sa mga lolo at lola. Wag po kayong mahihiya. Alam niyo po, sabi sa Biblia, kung ang children ay joy ng mga matatanda, ang mga matatanda, grabe naman, ang elders natin, kayo po ang pride and joy ng naming mga kabataan. So ayan po, let's welcome sa harap natin ang ating mga lolo at lola so we can give the proper honoring back to them. Nagkakahiyaan pa. Pasis po si Sister Lina. Hello po. Wow. Alam niyo po, very pinagpala po kami, lalo mga apo, lalo mga anak, para po sa ating mga grandparents. Sobra pong
Alam niyo po, dito pa lang sa harap na nararamdaman ko yung nag-uumapaw na wisdom na nanggagaling sa mga lolo't lola natin dito. So come on po, it's only right that we give back the honor to our grandparents. Now ngayon po, tanggapin niyo po sana ang aming munting handog. Yes, perfect para po sa ating mga lolo't lola. Natatawa sila, bakit yan daw yung hinanda natin? Pinag-isipan po yan, pinag-isipan po ng mabuti. Mampakalma. Ayan po. At syempre po, kasama po natin ngayon si Pastor Benedict at siya po yung tinatawagan natin para po ipag-pray ang ating mga lolo't lola. Amen. Sige po. Atin po silang ipanalangin. Tayo po ay mag-pray. Amin Diyos, salamat po sa buhay na iyong pinagkaloob. Sa panahon, O Diyos, na patuloy mo silang sinasamahan at iniingatan. Ang buhay, O Diyos, na ibinigay mo sa kanila ay patuloy mo pang extend, O Lord, na sa kanilang edad, O Diyos, ay patuloy pa itong maipagamit para po sa iyong karangalan, para po sa iyong kadakilaan. Dalangin ko po, O Diyos, ang liwanag ng iyong mukha ay patuloy pong magningning sa kanilang buhay. At sa mga panahon, O Diyos, na dumaraan sila sa mga sitwasyon, O Lord, na negatibong bagay, malaman nila, O Diyos, na merong Diyos na patuloy nilang kasama, na patuloy na umaalalay sa kanila, at Diyos na patuloy na nagbibigay sa kanila ng lakas. At dalangin namin, O Diyos, maging ang kanilang mga anak at apo, O Diyos, ay patuloy, Panginoon, na maging kagalakan ng kanilang mga puso. And we pray, Lord God, na sa buhay na ito, hayaan mo po, Panginoon, na ang kabutihan, kadakilaan mo, O Diyos, at ang iyong masaganang biyaya ay patuloy na mag-umapaw sa buhay nila. Lord, we speak blessing upon blessing, grace upon grace sa kanila pong buhay. Salamat, in the name of Jesus, Amen. Ayan, hindi pa po nagtatapos dyan. Meron pa po kaming prepare na video clip para po sa ating grandparents. So, multimedia. Na 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 na. Thank you for your love, for your prayers, for the things you've given. How could we recount all you've done on this side of heaven? We're grateful, and we wanna say thank you for all the things you say and do. Na 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 na. Thank you for your love, for your prayers, for the things you've given. How could we recount all you've done on this side of heaven? We're grateful, and we wanna say thank you for all the things you say and do. Thank you for showing us a love that's true. Thank you, this simple song is not enough. Thank you for loving us. Na 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 na. Na 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 na.
mga grandparents. Now ngayon po, dadako na po tayo sa most important part ng ating service. Inaanyayahan ko po sa harap ang ating tagapagsalita, ang lingkod ng Panginoon na siyang magbabahagi ng kanyang mga salita ngayong umaga. Pastor Benedict Pasran. Praise the Lord. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat sa pong mabiyayang buhay. Yan, happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng kanilang birthday ngayong September at sa ating Grandparents' Day. Hindi ko alam, meron pala noon, no? Praise the Lord. So tayo po ay mag-aral po ng kanyang banal na salita. Okay na po ba? Handa na po kayong makinig? Yan, praise the Lord. Pinagpala po ba kayo sa umagang ito? Salamat po sa Panginoon sapagkat medyo maliwalas ang panahon. Kahapon ata bumaha rito, no? Buti pa kayo pag umuulan lang bumabaha. Sa amin sa Bulacan, kahit wala pong ulan, may baha eh. Kainit-init eh, magugulat ka, baha. Pag nagkaroon ng high tide, pati kalsada tumataas eh. Sikat na sikat po ang Bulacan ngayon. Lagi na pag-uusapan. No, praise the Lord. Ako po'y taga-Giginto, Bulacan. Nung araw po ang Bulacan po kung bakit tinawag na Giginto, kasi diyan po ang taniman ng palay. Kaya tinawag po na Giginto yan eh. No, kumbaga, pag pumasok ka ng lalawigan ng Bulacan, isa sa makikita mo ay yung palayan sa Giginto. Meron pa rin naman pong palayan, pero mas marami pong tubig. Kaysa sa palay ngayon. Yan, praise the Lord. Okay na po ba? Okay na? Wala pa ata. Yan, naka-PowerPoint po tayo. Yan. Sige po. Yung ating pong pag-aaralan ay basahin po natin sa Book of Psalms. Sa aklat ng Lumang Tipan, sa aklat ng Awit. Psalm 90 verse 17. Basahin po natin sa inyong international version. Sabi niya rito, May the favor of the Lord our God rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Ang Diyos ang magpala sa kanya pong salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Aming Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat po sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa iyong mayamang grasya na patuloy naming nararanasan. Ikaw ang Diyos na patuloy na magpala ng iyong banal na salita upang, O Diyos, patuloy kaming lumago sa aming pong buhay pananampalataya at mabuhay kami ng may lubos na pagtitiwala sa iyo. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong pong napakadakilang pabor na ibinibigay sa amin. Na ang pabor na ito, O Diyos, hindi dahil sa aming mga ginagawa at sa aming mga gagawin, kundi ito ay dahil sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob at pag-ibig na walang kondisyon na patuloy mong ipinaparanas para sa lahat ng tao. Muli, O Diyos, ang oras na ito ay aming pinagkakatiwala sa iyo at sa malayang pagkilos ng banal na Espiritu Santo sa aming pong kalagitnaan. Kaya, Ama, ang papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang magpakailanman at itong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ito pong aklat ng Salmo. Itong Salmo, siyam na po. Sabi nila, isa ito sa pinakamatandang aklat sa aklat ng mga awit. Ito po ay pumapatungkol sa panalangin po ni Moses para sa bayang Israel. Sinasalamin po ng aklat na yan ang patungkol po sa buhay ng tao, sa kaiksian ng buhay ng tao.
na taliwas naman pagdating sa buhay ng Diyos na buhay na walang hanggan. Sinasalamin ng panalangin na yan kung ano ang resulta ng kasalanan at ang kasalanan ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. At kasama sa panalangin na yan, ang kanilang pagsamo sa Diyos na sa gitna ng kahirapan ay maranasan nila ang pabor ng Diyos para sa kanila. At ang bawat gagawin nila ay magdulot ng maganda sa kanilang buhay. Kinikilala sa aklat na yan, sa panalangin ni Moses, ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat sa talatang yan, hindi nabanggit ang salitang grace, pero makikita niyo dyan yung salitang favor. Yung favor ay isa sa mga essential, o favor is one of the essence of God's grace na makikita natin. So, ang message natin sa umagang ito ay pamamagatan natin the stamp of God's favor. Yung pabor ng Diyos sa atin. Ngayon, what is favor? Pag-usapin natin yung salitang favor. Dito sa binasa natin na Book of Psalms, mapapansin niyo po yung word na favor diyan, ng isang ibig sabihin yan, sa Greek word, ng salitang favor ay from the Hebrew word na noam, which implies pleasantness, delight, and graciousness. Ibig sabihin, kaaya-aya o kagalakan, kasiyahan, delight, at graciousness, yung biyaya ng Diyos. And then, yung salita na yan, na favor, it's a plea for God's benevolent disposition and approval to be upon His people. Yung kagandahan, kabaitan ng Diyos ay dumating para sa kanyang bayan. Which is yung favor na ibinibigay ng Diyos, hindi nakabase sa iyong gawa, kundi nakabase sa kanyang kabutihan at kagandahang loob. Yan. Oh. Naghang ata. Pakiano na lang. Sige po, next slide. No, the stamp of favor. Sige, next. Isa pa. Yan. Pag-usapan natin favor and favoritism. Anong pagkakaiba ng favor sa favoritism? Ng pabor ng Diyos at yung pabor na ibinibigay ng tao. Now, tingnan natin salitang favor. Sige po. Favor is what we receive from God based entirely in Christ's merit through the cross. Kapag sinabing favor, ito po ay, sabi niya rito, is what we receive from God. Tinanggap natin galing sa Diyos, bunga ng ginawa ng Panginoong Yesus dun sa cross ng Kalbaryo. So, ibig sabihin, ang favor ng Diyos, ang pabor ng Diyos, ang approval ng Diyos, ang kanyang pagsama at pagpanig sa tao, hindi nakabase sa gawa mo, kundi base sa ginawa ng Panginoong Yesus doon sa cross ng Kalbaryo. So yun yung favor. Hindi ka tatanggap ng pabor sa Diyos dahil karapat-dapat ka. Now yung word na favor, pag tinignan niyo po yung salitang grace, from Greek word na charis, isa sa meaning po niyan ay free gift. Libreng kaloob, regalong walang bayad. So ang biyaya ng Diyos, ibinibigay na walang bayad. At ang isa pa sa ibig sabihin ng grace ay unmerited favor. Pag sinabing unmerited, hindi resulta ng iyong ginawa. Ang pabor na ibinibigay ng Diyos ay hindi bunga ng iyong pagtatrabaho. Hindi bunga ng ginawa ng tao, hindi bunga ng pagsisikap ng tao, kaya ka tatanggap ng pabor. Kaya mo marireceive ang approval o yung stamp of God's favor. Ang favor na dumating sa iyo ay based sa complete finished work ni Jesus sa cross of Calvary. Kaya mahalaga na makita natin, maunawaan natin, ano ang dinulot ng kamatayan ng Panginoong Hesus sa cross. Hindi lang ito naghatid ng kaligtasan sa iyo, na ikaw na sumampalataya ay hindi na mapupunta sa impyerno. Hindi lang ito na blessing na matatanggap mo, hindi lang tatanggap ka ng buhay na walang hanggan, kundi
marireceive mo pa yung favor, pagsang-ayon, pagpanig ng Diyos sa iyo araw-araw. At papaboran ka ng Diyos hindi dahil mabuti ka, hindi dahil mabait ka, hindi dahil masunuring ka, hindi dahil naglilingkod ka, hindi dahil naglaan ka ng buong buhay mo sa Panginoon, ibinigay mo ng buong buo ang iyong buhay, at tutumbasan naman ng Diyos yan ng pabor. So ang favor ng Diyos laging nakabase si Jesus Christ. Kaya ka ibe-bless dahil kay Jesus. Tatanggapin tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Kaya yung grace ng Diyos na ibinigay sa atin, ibinigay niya ng libre, unmerited, undeserved favor. Ibig sabihin, hindi dahil karapat-dapat ka. Kaya nga ang favor ng Diyos ay para sa lahat ng tao na hindi karapat-dapat. Kasi kung pag-uusapan natin ang blessing, kung pag-uusapan ng pamantayan ng Diyos, pagdating sa blessing, sa palagay nyo, kung pag-uusapan ng God's standard of blessing, sino kaya dito ang magsasabi na qualified siya sa blessing ng Diyos? Sino ba rito hindi nagkakamali? Sino rito hindi nagkakasala? Kasi kung pag-usapan natin yung God's standard, sa Romans chapter 3 verse 23, sabi ron, all have sinned and fall short of the glory of God. All have sinned. Kumapos tayo sa glory. Ano yung ibig sabihin ng glory na yan? Sa Greek word, yung salitang glory na yon ay doxa. Pag sinabing doxa, God is standard of excellence. Mataas. God is standard of excellence. Ay pag pinag-usapan natin ang standard ng Diyos, sino kayang tao ang makakapagsabi na papasa siya sa standard ng Diyos? Kung pag-uusapan ng kanyang holiness, kung pag-uusapan ng kanyang righteousness, sinong tao ang papasa? Wala. Walang papasa sa atin. Kaya kung pag-uusapan ng blessing ay based sa iyong obedience, based sa iyong faithfulness, based sa iyong loyalty, sino kaya ang qualified? Pero hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos, ibinigay si Jesus, regalong ibinigay para sa kaligtasan ng tao. Na hindi ka lang maligtas sa apoy ng impyerno. Ibinigay si Jesus ngayon, namatay sa cross ng Kalbaryo. At ang kamatayan ni Jesus ang nagatid ng redemption. Ang kamatayan ni Jesus ang nagatid ng kaligtasan. At kasama diyan ang pabor na yung tatanggapin, blessing na yung tatanggapin na hindi based sa yung good works. Kaya unmerited, undeserved. Kaya may mga tao nagsasabi, hindi ako karapat dapat. Nahiya akong pumunta sa church Kasi ang dami kong kasalanan. Alam niyo po, ang simbahan para sa mga taong hindi karapat dapat. Ang grace ng Diyos ay para sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang pabor ng Diyos ay para sa mga taong hindi karapat-dapat. Bibigyan ka ng Diyos ng approval, hindi dahil sa iyong ginawa, kundi dahil kay Jesus. So yun yung favor. Ano naman ang favoritism? Tignan natin. Sige po, next slide. Favoritism is what we get based on self-merit through politics. Yan, alam nyo naman sa politika, gusto mo makuha ang pabor ng tao? Yan, ibigay mo ang gusto nila. And then, manipulation. Kinakailangan mo silang kontrolin. Compromise. Gusto mo ng promotion? Makipag-compromise ka. Dali lang naman yan Hindi ka naman kaagad may impyerno, Brad, pag nagsinungaling ka. Diba? 1 beses lang naman sa 1 linggo Mapagpatawad naman ng Diyos. Gusto mo ng promotion? Gusto mo ng favoritism? Compromise and self-promotion. Magaling ako, mahusay ako. Para sa akin ang posisyon na yan. So ang favoritism, nakukuha mo yan based on self-merit. Sa Diyos kasi walang favoritism Ang Diyos mayroong favor. Kasi sa favoritism, tignan nyo ito, minsan hindi maiiwasan to Sa mga lolo at lola, hindi na iwasan di ba meron tinatawag na paboritong apo? Di ba May paboritong apo. Hindi nga lang apo, may paborito ring anak minsan
Alam mo bakit mo sila paborito? Minsan dahil kamukha, o minsan dahil natutuwa ka sa kanya. Hindi mo naman magiging paboritong apo yung makulit at matigas ang ulo. Kadalasan ang paborito yung masunurin, yung malambing, yung laging umahabol, yung pag may inuutos ka, sunod ka agad, ay paborito ko ito, ang tigas ng ulo nito eh. Hindi mo magiging paborito yung hindi sumusunod sa'yo, ang laging paborito yung sipsip. Diba? Sa trabaho lang eh. Diba sa trabaho, sino ang mga paborito ng boss? Yung sipsip. Yung laging nagsusumbong. Kapag nandyan si boss ay napakasipag. No, so nakukuha ng tao yung favor through favoritism dahil may ginagawa ka eh. Pero sa Diyos, hindi siya ganon. Hindi dahil sweet ka sa Diyos, hindi dahil magdamag ka kung mag-pray, hindi dahil faithful tithers ka, hindi ko na sinasabing huwag kayo mag-tithes, hindi dahil giver ka talaga, ay tatanggapin mong favor ng Diyos. Kasi kung yun ang basihan ng Diyos, yung ginawa mo, favoritism ang tawag doon. Eh paano kung isang Kristiyano hindi ganon? Diba? Paano kung hindi yan mahabang manalangin? Ako nga, minsan nakakatulog ako na hindi nagpe-pray eh. Pag pagod na pagod ako, minsan sinasabi ko lang, Lord, salamat po, tulog na ako. Eh paano yung iba bago mag-pray, talagang kahit habang nagpe-pray, humihilik na eh. Yung amen niya, kinabukasan na, pagising niya. So kung gano'n ang basihan ng blessing, dahil sa ginagawa ko, ay hindi favor yan. Ang tawag niyang favoritism. O, tignan niyo po. Sige, next slide. Yan. Pasensya na po, ayaw gumana eh. Nasira kasi dati kong clickers eh. Kinuha ko yung luma sa bag ko, sira din pala. So, the stamp of favor. Tignan niyo po. Anong pagkakaiba ng favor sa favoritism? Favor is what you receive. Favoritism is what you get. Tignan niyo ang favor is what you receive. Tinanggap mo. At yung tinanggap mo, libre. Favoritism is what you get. Nakuha mo dahil may ginawa ka. Sinakita niyo po? Kaya kung pairalin ang favoritism, ay dapat may gagawin ako lagi para makuha ko. Pero hindi ganun. Ay, thank you po. Okay na? Yan. Kung babalikan natin Psalm 90 verse 17, so nakita niyo na po pagkakaiba ng favor sa favoritism. Favoritism is what you get. Kinakailangan may gawin ka para makuha mo yung gusto mo. But favor, what you receive. Ibinigay sa'yo ng walang bayad. Tatanggapin mo na lang. Kaya ka sa favoritism, kinakailangan mo lagi mag-take ng effort. Paghirapan mo, gawin mo ang lahat para makuha mo. But pagdating sa vapor, tatanggapin mo na lang. So, balikan natin. Sabi niya, may the favor of the Lord our God rest upon us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the works of our hands. Ano ibig sabihin yan? Itong Psalm 90 verse 17, sabi niya, this is a petition for divine enablement and lasting impact. The people are working, but they recognize that their efforts alone are insufficient to bring about true, enduring success or significance. They understand that without God's blessing and establishment, their labor can be futile. Now, tignan nyo, ito po yung prayer ni Moses. Nakita ni Moses na kahit anong pagpupunyagi na gawin ng tao, kahit anong pagsisikap na pagsisipag nila, wala ang tulong ng Diyos, ang lahat ng ito hindi magtatagal. Kaya doon sa prayer nila, sa prayer ni Moses, para sa bayang Israel, Panginoon, pagpalain mo gawa ng aming mga kamay. Na hindi sapat ang lakas, hindi sapat ang kakayahan at husay ng isang tao para magtagumpay siya. Pwede kang magtagumpay sa husay at galing mo, pero sabi doon, hindi siya magiging matatag. Hindi siya tatagal. Pero kung gusto mong maging matatag, hayaan mo na ikaw ay gamitin ng Diyos para sa kanyang kalwalatian.
na hindi ka lang nakasandal sa iyong sariling abilidad. Hindi ka lang nakasandal sa iyong husay. Now, hindi ko naman kasi sinasabi na kapag nasa grace ka, wala kang gagawin kasi tanggap ka lang ng tanggap. Meron kang ginagawa. Pero yung ginagawa mo, naka-address pa rin sa kakayahan ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Na yung favor ng Diyos, yung grace ng Diyos, isusupply niya sa iyo para gawin mo ito. At ina-acknowledge mo na sa lahat ng iyong ginagawa, nandoon ang tulong ng Diyos. Na habang nagtatrabaho ka, ang Diyos tumutulong sa iyo para maging matagumpay ka. Hindi mo pwedeng sabihin, kaya ako nakuha to kasi dahil sa aking husay. Kung hindi ako nagsikap, kung hindi ko pinaghirapan ang lahat ng ito, hindi ko ma-achieve ito. Bunga ito ng aking pagtsatsaga. Bunga ito ng aking paghihirap. Bunga ito ng aking pagsisikap. Kaya nakuha ko ang lahat ng bagay na ito. Salamat. Pero alam mo ba, sa gitna ng lahat ng yan, nandoon ang pabor ng Diyos. Nandoon ang pagsama ng Diyos. Ang kailangan lang kilalanin natin ang Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kung anuman meron ka ngayon, hindi dahil karapat-dapat ka. Kung anuman meron ka ngayon, dahil ang Diyos ay mabiyayang Diyos sa buhay natin. Amen po. So God works in you. Kilalanin natin na ang Diyos ay kumikilos, gumagalaw sa buhay natin. Huwag tayong manahan sa ating sariling kakayahan. Kasi ang kakayahan natin limited lang. Alam niyo po, kapag tinitignan mo ang iyong kakayahan, at meron kang mas nakitang mas mahusay at mas magaling sa'yo, alam mo ba, manghihina ka? Now, ito, tignan niyo po. Bakit dumarating tayo sa tinatawag na worriness or anxiety sa buhay? Alam niyo po kung bakit? Kasi pag nakita mo na ang kakayahan mo ay hindi sasapat para harapin ang problema mo, mag-aalala ka. Tignan niyo po. Pero kung meron ka, let's say, nagkasakit ka, tapos wala kang pera, paano ka pupunta sa doktor? Kayong iba, tiisin na lang ang sakit, walang pera eh. Nag-aalala ka, kayong iba ay magpa-doktor kasi baka raw malaman nilang may sakit sila at pag meron silang sakit, wala naman silang pambili ng gamot. No ba, may mga ganun sitwasyon. Pero alam nyo po, pag marami kang pera, nagkasakit ka, hindi ka mag-aalala pumunta sa doktor. Kasi bakit? Alam mo may pambayad ka eh. Pag tumaas ang gasolina, hindi naman naapektuhan ng mga No, hindi naman naapektuhan yung maraming sasakyan. Pero mo, dami-dami mo sasakyan. Pero mo, kahit tumaas ang gasolina, hindi ka apektado. Mga high-end pa yung sasakyan mo. Mga sports car pa. Pero kung ikaw ay ordinaryong empleyado lang, pag tumaas ang gasolina, apektado eh. Doon nga sa amin, sa may tindahan, bumibili ko, nagtatalo yung dalawang lalaki, matanda eh. Ang taas na naman ng gasolina. Sabi nung isa, bakit? May sasakyan ka ba? Wala. Nagbabike ka lang naman eh. Bakit nagre-reklamo ka? Oo nga naman. Sabi niya, masyado kang affected. Wala ka naman sasakyan. Okay lang kung umiinom ka ng gasolina araw-araw. Di sabi niya kasi pag tumaas ang gasolina, sabay tumataas ang presyo ng bilihin eh. Patignan niyo po, kapag ang ating sarili lang ang ating tinitignan, ang ating kakayahan, at hindi kaya ng kakayahan mo yung hinaharap mo, magwo-worry ka. Bakit? Kasi limitado ang kakayahan natin. Kapag limitado lang ang resources mo, at marami kang gastusin sa buhay, ay sigurado, magwo-worry ka, mag-aalala ka. Pero kung marami kang resources, ay hindi ka affected. Kasi meron ka eh. Kaya lang kahit marami kang pera, marami kang resources sa buhay, hindi pa rin garantiya yan. Kasi hindi naman sagot ang maraming pera para gumaling. Kasi maraming tao, ang dami-dami lang pera, hindi mapagaling eh. Naubos na lang ang pera, hindi pa rin gumaling. Kaya hindi garantiya ang yaman, hindi garantiya ang dami ng pera, hindi garantiya ang posisyon. Kasi ang posisyon na yan, balang araw, pwede rin mawala. Hindi pwedeng panghawakan mo kung ano ka ngayon. Kasi anytime, pwedeng mawala yan. Amen po.
Kaya kung anuman meron tayo, dapat laging naka-address sa Diyos. Kung anuman meron ako, kasi ang Diyos gumagawa sa buhay ko. Kung gumagawa ako ngayon, ang Diyos gumagawa rin. At kung nakakagawa man ako, yan ay dahil sa Diyos. Tignan niyo po ito. Philippians chapter 2 verse 13. Sa New Living Translation, sabi niya, "For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him." Sino ang nagbibigay ng desire? Sino ang nagbibigay ng power para magawa natin ang kanyang kalooban? Sabi niya, ang Diyos na gumagawa sa iyo. Ang Diyos na nagbigay sa iyo ng desire para gawin mo yan. Kaya sabi ko sa iba, salamat kung ikaw ay nagagawa mo mag-pray ng overnight at meron kang desire kasi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo niyan. Lahat naman tayo binibigyan ng Diyos ng desire na paglingkuran siya. Lahat tayo binibigyan ng desire ng Diyos na ibigay ang buhay natin para paglingkuran siya. Pero ang lahat ng yan, ang credit sa Diyos pa rin. Kaya nga si Paul, may binanggit si Paul kung ako man ay ako, ito ay dahil kay Kristo. Ito ay dahil sa biyaya na kaloob niya sa akin. Kung ako man ay apostol, ito'y dahil sa biyaya ng Diyos na kaloob niya sa akin. Kung ako man ay naglilingkod, ito'y dahil sa biyaya ng Diyos na kaloob niya sa akin. Kung ako man ay masipag sa ministry, nagagawa ko ang trabahong ibinigay sa akin, ito ay dahil sa biyaya ng Diyos na kaloob niya sa akin. Kaya nga sa Philippians 4:13, ano sabi ni Paul? I can do all things through Christ who gives me strength. Ina-acknowledge ni Paul na ang nagbibigay sa kanya ng lakas ay si Kristo. Amen po? Yung kanyang pabor, stamp of God's favor. Pag sinabing stamp, selyo. At ang selyo ng Diyos, hindi pwedeng mabura. Amen po? Bakit? Kasi yung stamp, garantiya mo yan. Di ba pag bumili kayo sa mga grocery, pag nagbayad kayo, bibigyan kayo ng resibo, paglabas mo, ilalagyan ng stamp ng guard. Bakit? Garantiya mo yon na nagbayad ka. Guarantee yun. So, meron tayong garantiya. Yung favor ng Diyos, ginarantiyahan ng Diyos, at yan ay sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Sinelyuhan yan at ng banal na Espiritu sa buhay natin. At hindi yan buburahin at babawiin ng Diyos. Amen po? So kung ano yung desire na ibinibigay ng Diyos sa atin, tayo ngayon ay tumutugon sa Diyos. Hindi based sa ating sariling lakas. Kasi ang lakas natin limitado lang. Amen po? Kasi actually, ako po 51 na . Sa totoo lang po, nung umidad po ako ng 50, may nararamdaman na rin ako . Nagkaroon na rin ako ng gout . Sabi ko nung araw, wala naman akong gout. Tapos pag nagka-gout ka, ilang araw, di ka makalakad, sakit-sakit kaya. Sa akin, nung kabataan ko po, sanay ako sa puyatan . Kumbaga, ilang araw, walang tulog. Ngayon, hindi na . Pag talagang inantok ako, antok talaga ako . Minsan nga habang nagdadrive ako, inaantok ako . Naranasan ko po, nagdadrive ako ng motor, bigla ako nagulat. Sabi ko, mukhang nakaidlip ako . Experience ko, nagulat ako. Tapos, minsan naman may experience ako, binubusinahan ako ng kotse, magkatapat na kami. Galing ako ng parting Bataan. Nasa Pampanga ako, bumubusina. Nagulat na lang ako, katapat ko na yung kotse, pakaliwa na pala yung takbo ko. So sabi ko, salamat na lang sa biyaya ng Panginoon. So, kumbaga itong physical body natin, sa totoo lang manghihina ito. Yung lakas mo ng 20 years old ka, 25, pag umidad ka ng mga 60, hindi na ganun. Yung kaya mong buhatin noon, hindi mo na magagawang buhatin ngayon. So, limitado yung ating kakayahan. Pero salamat, kahit nababawasan man ang ating lakas, yung desire ng puso natin na paglingkuran ng Diyos, hindi nababawasan. Amen po. Patuloy na dinadagdagan ng Diyos. Amen po. So, divine initiative. His blessing empower our efforts beyond our natural capabilities. Amen po. Sinusuplayan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos, limitado lang yung kaya mong gawin . Pero ang ginagawa ng Diyos, bine-bless niya tayo, ini-empower niya tayo para yung ating mga ginagawa ay
magawa natin. So kung gumagawa man tayo, hindi ito based sa ating sariling kakayahan. Ito'y based lagi sa blessing ng Diyos na nag-i-empower sa atin. Nagbibigay sa atin ng lakas. Rest and trust. Anong kailangan natin? Mamahinga at magtiwala sa Diyos. Ibig sabihin ng rest, stop laboring in self-reliance. No. Kasi marami pagod na sa ministry. Dumating ba kayo sa point na parang naboboard ka na? O naburn out ka na? Parang lagi na lang ganito. Dumarating ako sa time na para bang, ano ba to? Parang pagod na ako. Parang natural na lang. Lagi na lang ganito ginagawa mo. O sawa na kayo sa buhay. Wag naman. Masarap mabuhay eh. Ibig sabihin, stop laboring in self-reliance. Kaya lang naman tayo napapagod kasi lahat ginagawa natin eh. No, lahat pinipilit natin. Lahat ibinibigay natin sa paglilingkod. Alam niyo po, meron akong dating kasama sa ministry. Doon sa ministry pinagmulan namin la Pastor Noel. Nakasama ko po ito no sa misyon. Talagang nakita ko po kung paano siya ginamit ng Lord sa ministry. Mahusay na preacher, talagang anointed pag nag-preach. Ay talaga naman pag nag-altar call, walang titirang nakatayo. At may mga miracles, may mga taong gumaling sa panahon ng kanyang paglilingkod sa Lord. Kaya lang minapabayaan siya. Dahil ibinigay niya ang buong buhay niya sa ministry. Nagmisyon na ng misyon, napabayaan niya yung pamilya niya. Nagkahiwalay sila mag-asawa. Tapos dumating siya sa point na kini-question niya ngayon ang Diyos. Minsan narinig ko ito sa kanya. Sabi niya, binigay ko ang buong buhay ko sa paglilingkod. Lahat, iniwang ko ang trabaho ko. Naglingkod ako. Tapos ito lang ang napala ko. Nasira lang ang pamilya ko. Alam po, sabi ng isang preacher na kasama namin, sabi niya, alam Brad, sa totoo lang, hindi ka naman naglingkod sa Diyos. Naglingkod ka para sa iyong sarili. Kasi kung naglingkod ka talaga sa Diyos, hindi yan ang mangyayari sa iyo. Kasi ibinigay mo ang lahat based sa iyong sariling kakayahan. Hindi mo ibinigay sa kakayahan ng Diyos. Nawala siya sa Panginoon, pero salamat, nabalitaan ko, nag-start uli, bumalik uli. No? Sabi ko, salamat sa biyaya ng Diyos. No? Naka-recover uli siya kasi nakulong siya eh. Nalungkot ako, nakulong. Pero nakalaya, tapos ngayon, nasa ministry uli. Kasi kung puro atin lang gagawin natin lang, talaga mababurden ka, mababurnout ka talaga. Kasi nakakapagod. No? Pero sabi ko, salamat sa Panginoon. Ako nga sabi nila eh. Sabi niya, Pastor, di ka ba napapagod? Kasi from Bulacan, pupunta ka ng Bataan. Ilang oras ang biyahe mo? Sabi ko, mga 1 kalahati. Pag sinisipag-sipag ako, nakukuha ko ng 1 oras. Grabe naman yung takbo mo, sabi ko. Pag nagmamadali ako, kuha ko talaga ng 1 oras. Pero sabi ko, napapagod ako physically. Sabi ko, hindi nakakapagod. Nakakapagod kayo magmotor, mainit, tapos minsan biglang uulan. Pero sabi ko, napapagod ako. Pero sabi ko, sa totoo lang, masaya naman ako sa ginagawa ko. Sabi ko, masaya ako sa ginagawa kong paglilingkod. Sabi ko, nasanay ako sa ministry pinagmulan ko, meron o wala. Hayo. Alam po, tumira kami dito dati sa CAA. Diyan kami nakatira nung araw. Na-assign po ako sa Samarin, Bulacan. Papunta ko ron, ang pera ko po, pamasahe lang. Nakalimutan akong bigyan ng love offering. Hindi ko masabi sa worker, wala po akong pamasahe pa uwi. Alam pong ginawa ko, pero may natira pa akong bariya, nakasakay po akong hanggang Baklaran. Pambaklaran, naglakad po ako hanggang CAA. Umuulan. Umuulan. Basang-basa ako. Tapos kinabukasan, report. Sabi ko, pampihirang paglilingkod ito. Pero alam niyo po, masaya yung puso ko. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilingkod. Assign ako ng probinsya, naranasan ko po, nandun kami sa province, alam niyo po, tinatanong kami ng worker, kamusta no pagkain niyo? Ay sabi ko, salamat po, 1 linggo po, ulan namin, laging adobong pato. Ay, adobong pato, saan kayo kumukuha ng pagkain? Tinuro ko, yan pong silver swan na yan. Yan po ang ulam ko. Tapos higaan ko po, alam niyo, hinigaan ko sako. Ay sabi niya, pasensya Brad, nakalimutan namin, doon nagpadala ng supply.
Punta lang po kayo sa palengke pag wala na kayong pagkain dito. Ha? Love opening namin, kamote, saging. 1 taon po ako doon sa probinsya. Tumatawid ka ng dagat, ang lalaki po ng alon, malalaki pa sa bahay. Minsan tawid ako ng kabilang isla, sabi ng mga worker, pinipigilan ako, Brad, baka hindi mo kaya kasi signal number 1. Dito nakikita mo, baliwala lang, pero pag nandun ka sa open sea, ang taas ng alon, sabi ko, kaya ko yan. Pagdating ko sa galagitnaan, ang lalaki ng alon, katakot-takot po yung tangs ko. 2 oras po ako nasa biyahe, 2 oras din ako nagtatatangs. Paglabas, pagdating ko po sa Pangpang, pakiramdam ko, nasa alon pa rin ako. Grabing hilo, sabi ko, hindi ko na uulitin to. Sabi ko, hirap pala ganito. Pero alam niyo po, ilang taon, tuloy-tuloy ang paglilingkod. Sabi ko, ang lahat ng yan, sabi ko, kung wala siguro yung biyaya ng Lord, wala na. Ay, iiwan ko na to. Balik na lang ako sa trabaho ko. Sigurado pa. Pero sabi ko, salamat sa Panginoon. Nakakapaglingkod pa rin tayo. It is because of His grace. Dahil yan sa biyaya ng Diyos na isinusupply sa buhay natin. Amen po. So stop laboring in self-reliance. Wag nating sariling lakas lang. Okay, may talento ka, tama yan. Ipagamit mo ang talento mo para sa Panginoon. Ibe-bless siya ng Lord. May kakayahan ka, ipagamit mo yung kakayahan mo. Ibe-bless siya ng Lord. Lahat naman tayo may kanya-kanyang talento para mapaglingkuran ng Panginoon. Hindi naman lahat tinawag sa ministry ng pagpapastor. Hindi naman lahat tinawag sa music ministry. No, hindi naman lahat biniyayaan ng magandang boses para maging choir. Kasi sabi nila, ang Lord hindi naman tumitingin sa boses, sa puso tumitingin . Pero sabi ko, ang tao may pandinig. So kung ano meron tayo, yung talento na yan, ipagamit natin sa Lord at i-bless yan ng Panginoon. Amen po? So ito po yung ating conclusion. Maiksi lang po yung message ko. Yan. Conclusion po natin, that the true fruitfulness and establishment in our lives and work come not from striving or human effort alone, but from resting in and serving God's unmerited favor. Amen po? So lahat ng yan, yung matatag na buhay, mabungang buhay, hindi ito dahil sa ating mga gawa, hindi ito dahil sa ating pagsisikap, kung ito ay dahil lahat ay ipinagkatiwala natin sa Diyos na ating tinanggap sa Kanyang pabor na ibinigay sa atin. Unmerited favor, hindi bunga ng ginawa mo, kundi bunga ng Kanyang pabor sa iyo. So ito po yung ating idea. In Christ, you have the stamp of favor. Bakit ka tatanggap ng pabor? Bakit ka tatanggap ng approval? Yan ay dahil kay Kristo Jesus. Dahil sa kanyang tinapos na gawa sa cross ng Kalbaryo. Tatanggapin ka ng Diyos katulad ng pagtanggap niya kay Jesus. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos ay katulad ng pagmamahal niya kay Jesus. Kung paano tinitignan ng Diyos Ama si Jesus, ganun din ang pagtingin sa iyo ng Diyos Ama. Kaya ang favor na marireceive mo, ito ay dahil kay Kristo na sa buhay mo. Amen po. Tayo po'y tumayo. Thank you, Lord. We give you praise. We give you glory. Salamat, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa iyong pabor na ibinibigay sa amin. Na hindi po ito nakabase sa aming sariling lakas, kakayahan. Kung kami man ay nakakapaglingkod sa gitna ng mga pagsubok na aming nararanasan, ito ay dahil sa iyo, O Diyos, dahil sa tulong na ibinibigay mo, dahil sa kaloob na ibinibigay mo sa amin. Na sa gitna ng mga negative circumstances ng aming buhay, sinasamahan mo pa rin kami. At ang pabor mo, O Diyos, hindi dahil sa aming galing at husay. Ito ay dahil kay Jesus Christ na nasa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat isa ay mabuhay, Panginoon, na may pagtitiwala sa iyo. Na hindi kami gumagawa base lang sa aming sariling kakayahan, kundi ang lahat ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Ibinibigay namin sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin
Kapag ikaw ang gumagawa at kumikilos sa buhay namin, tiyak na kami magtatagumpay. O Lord, salamat. At kasama po sa panalangin ito ang buhay po ng aming mga kapatid na si Narciso Adrian, na anuman yung kanyang nararanasan ngayon, sabi mo sa iyong salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay, sugat, kami ay pinagaling. Lord, we declare healing sa kanyang buhay. Nasa banig man siya ng karamdaman, Lord, we rebuke the spirit of cancer, O Lord God, and we declare healing, good health, in the name of Jesus. Magaling si Crystal Lopez, Panginoon, anuman po ang kanyang karamdaman ngayon, we speak healing, O Lord God. We speak good health, Panginoon. Restoration ng kanyang health, O Lord God. May experience niya, O Lord. At maging sa buhay po ni Domingo Sabino, gugtong sa kanyang pamilya na naiwan, O Lord, i-comfort mo po sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos na tumayong Ama. Ikaw ang Diyos na tumayong nag-iingat sa kanila, sa kanilang pamilya. Yung nararanasan nila, Panginoon, palitan mo ito, suplian mo, O Diyos, na yung walang hanggang pagmamahal at pagmamalasakit. Sabi mo, O Diyos, ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Lord, may experience nila yan, Panginoon, maging din po kay Salvi. Dorokoto, Panginoon, na naiwan din na pamilya, O Lord God, we pray for them, Panginoon. Comfort, O Lord God. Let your grace, O Lord, dumating sa buhay nila. Makita nila, O Diyos, ang kagandahan ng iyong pag-ibig sa kanila pong buhay. Muli, aming Ama, hayaan mo sa umagang ito, as we celebrate Holy Communion, patuloy na maranasan namin ang iyong biyaya. Thank you, Lord, in the name of Jesus. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you had me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light.
Sabi po rito sa 1 Corinthians, sa chapter 11, verse 23, up to the following verses. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Salamat po sa Diyos. Salamat sa buhay ng Panginoong Yesus na nag-qualified sa atin para tayo ay makapag-celebrate ng Holy Communion. Hindi dahil karapat-dapat ka para sa communion, kundi dahil merong Jesus na namatay, nag-alay ng kanyang buhay, kusa niyang ibinigay ang kanyang buhay upang tayo ay tumanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Yung kanyang dugo ang nagsanhi kung bakit tayo pumasok sa isang bagong kasunduan. At sa kasunduan yan, hindi nakasalalay sa gagawin mo para i-bless ka ng Diyos, para maging qualified ka. Sa kasunduan yan, ang blessing mo, matatanggap mo based kay Jesus Christ. Si Jesus ang nag-qualified para sa atin. At siya rin ang dahilan kung bakit tayo nagdiriwang ng banal na communion. Taas po natin yung tinapay. Sabi niya rito, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Panginoon, inaalala namin ang iyong ginawang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo. At sabi nga po na yung salita, sa pamamagitan ng iyong mga latay sugat, nagdulot ito ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sa amin pong pagtanggap ang tinapay na ito as a symbol of your body, we claim, Lord, healing sa buhay namin. Hindi lang healing from our physical bodies, even sa aming emotion, even sa aming spiritual life, O Lord God. Salamat sa iyong buhay na ibinigay dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ating pong kainin. Tapos po natin yung juice. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Panginoon, salamat sapagkat ang Diyos na ito ay sumisimbolo ng iyong banal na dugo. Yung dugo, Panginoon, na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, na nagatid ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hindi lang kami pinatawad, kundi nilinis mo kami sa aming karumihan. At sa pamamagitan ng iyong dugo, kami ngayon ay malayang makalalapit sa trono ng iyong biyaya. Salamat o Diyos. Ating pong inumin. Aming Ama, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli na naman kami nakabahagi, O Lord God, sa Holy Communion. Na ito ay magdudulot ng labis-labis na pagpapala at lakas, O Diyos, na patuloy kami magtiwala sa iyo. Salamat sa iyong mayamang grasya. Salamat sa banal na Espiritu Santo na lagi namin kasama. Thank you, Lord. In the name of Jesus, Amen. Amen. Salamat po muli, Pastor Benedict, sa pagbahagi po ng salita ng Diyos. At salamat po, mga kapatid, sa pagsama po sa Communion Sunday Service. At salamat po sa mga kasama natin sa online. Kami po muli ang Christ Life Church, where Christ Life begins. Amen!